Don't worry mga ka-wonder, dahil kami ni Empoy ang bahala sa cravings nyo. Food trip, lagyan natin yan ng konting twist. Dahil ito ang ultimate food ventures namin ni Empoy. Kakaibang food trip na oh so yummy at kami mismo ang hahanap. At maghahain yan sa inyo. Di ba nga, kung walang tiyaga, walang food trip mamaya. Mula sa viral na tumbong sa Maynila hanggang sa exotic na tumbong dagat ng Batangas, lulusong ka ba para matikman yan? Ang laki ng tumbong! Yes. Saka na nahuli niya. Yummy! Tumbong dagat ba yan? Parang cone ng ice cream? Let's G sa palengke para maghanap ng sperm sac ng tuna. Eto pala ba? Ano ba itlog? Bagay-bagay po. At manghuli ng manok. Ah, aray. Ang bilis ng manok eh. Para matikman ang obaryo nito. Bibingka na gawa raw sa itlog na bugok? Oh no! Pwede pa ba to? Ano po ang lasa po? Mapaiw as the eel sa iga challenge na aming pasasarapin. Where? Where? Nasasakal, mami. Ha? Oh! How is it? I don't know. This is too much to bear. Lahat ng yan, pupuntahan at hindi aatrasan. I wonder, kakasaba kayo sa kakaibang food trip adventure na... Mga ka-wonder, isa ka rin ba sa natakam sa viral soup ng Maynila? Ito ang tumbong soup, sabaw na gawa sa bituka ng baboy o baka. Pero ang mga taga-Kalatagan, Batangas, hindi raw magpapahuli. Kung sa Maynila ang kanilang pambato, tumbong soup. Ang Kalatagan may tumbong dagat. Pero mga ka-wonder, hindi ito literal na tumbong ha? Ang tumbong dagat na tinatawag ding kibot at lobot-lobot, isang uri ng sea anemone na naninirahan sa dagat. Nagsisilbi itong tirahan o kaya ay taguan ng mga isda. Binansagan itong tumbong dagat dahil sa pagkakahawig nito sa tumbong. Kuya Empoy, anong ginagawa mo dyan? Hindi tayo nandito para mag-relax. Nandito tayo para manghuli ng tumbong. Tumbong? What? Hindi tumbong mo! Tumbong dagat! Ayun na doon daw. Ay, andun na ba sila? Oo, puntahan natin sila kuya. Doon daw maraming tumbong. Mariel, halika na. Tara! Pwede ba pumasan? Ayun. Joke lang. Bigat. Bibigat ba ako? Halika na. Ang ka-wonder nating si Mariel Pamintuan. Kumakasa rin sa iba't ibang challenges sa social media. Pero ang pa-challenge natin today, Operation Tumbong Dagat. Makarami kaya sila ni Empoy? Kelvin, basta. Para turuan sila kung paano manghuli ng tumbong dagat, to the rescue ang ka-wonder nating si Alvin. Bali, elementary pa ako noon. Nagturo po niya sa akin yung aking tatay na kumuha ng tumbong dagat. Nung pinatikman niya sa amin nung una, parang kami ay bata, hindi pa naman agad namin nagustuhan. Pero nung natikman na namin at palagi rin namin nakakain, ay naging masarap na rin po sa amin palasat. Totoo naman po niyan ay talaga masarap po ang tumbong dagat. Tay, malapit na ba tayo, Tay? Malayo-layo pa ho. Maghahanap pa ho tayo eh. Tay, kasi baka masilat kami, natatakot ako. Tay, Ito po, meron na po tayo nakita. alin doon? Ba't pinupupo mo yung anak mo? Sa pagkuha ng tumbong dagat, kailangan itong dakmain. Lumulubog siya sa buhangin. Siyempre, ang katapat niyan, buhangin din. Manda kayo mga tumbong sa aking mga galamay. Ha! O Empoy, it's your time to shine. Ikaw naman ang kumuha ng tumbong dagat. Malalim na to. First step, buhangin. Tama yan. Mariel, buhangin. Pakita nyo yan, guys, ha? Meron! 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 Ito na! Ito na! Ito na!
May kasamang bato. Tanggalin mo yung bato. Siyempre, hindi magpapahuli si Mariel. Susubukan niya rin kumuha ng tumbong dagat. Yun! Ang laki naman nun sa'yo! Ang laki ng tumbong! Yeah, Kaya nahuli niya. yummy. Tumbong dagat ba yan? Parang cone ng ice cream? Tumbong yummy. Pagkatapos ng nakakapagod na challenge, saan pa nga ba ang diretsyo ng mga nakuhang tumbong dagat? Makakasama ni Empoy at Mariel ang asawa ni Alvin na si Amelita. Ang lulutuin po natin ngayon ay adobong tumbong dagat. Ay, wow! Sarap. Yan po ba ang specialty nyo? Opo, yan po ang paborito ng aming pamilya. Pamilya. Paano naman po yung pamilya ng iba? Ay, wala po siyang pamilyang iba. Ako lang. Hugasan na po natin. Pwede na po natin siyang ilagay na po. Igigisa ito at saka titimplahan ng toyo at tubig. Pagkalipas ng ilang minutong pagpapakulo, luto na ang adobong tumbong dagat. Nasa siyang alimango na tahong, na tulya, na talaba. No. Parang lasang aligi siya na parang tahong. Tapos yung texture niya maganit. Lasang-lasa ko yung exotic flavor, lalo na pagka pinakain ko ng nakatitig kay Kuya Empoy. So funny. Pero bukod sa lasa nito, alam niyo ba na ang tumbong dagat, panalo rin ang dalang nutrisyon? Ang maganda po sa kanya ay meron po siyang dagdag na collagen na maaari nating makuha. So si collagen po, nakakatulong po yun para sa pagganda ng balat at saka ng bahagya po sa ating immune system. Basta si Juan, pagdating sa pagkain, tiyak walang tapon mula ulo, katawan, laman loob at paa, magagawa ng paraan. Kaya dito sa I Wonder, walang masasayang. Lahat ihahain sa lamesa. Alam niyo ba na ang ovary ng manok pwedeng lantakan? Para iluto ang adobong bahay guya o matres at unfertilized egg ng manok, makakasama natin si Chef Rico Echevarria. Pero teka, parang kulang ata ang ingredients mo, Chef. Worry no more, Chef Rico. Sagot ka ng I Wonder team. Kasama ang ating kapuso na si Anjo Pertiera, dadalhin namin ang missing ingredient. Teka lang, hindi ako marunong mag-hamplas. Ay! Ay! Anjay, taboy mo! Tulungan mo ako, dali! Tara! Wait! Tara! Huwag alis! Huwag alis! Ay! Ah! Yeah! Chef Rico, eto na Chef! ang mong May dala po kaming ingredients at pinaghirapan namin to, Chef. Nanghuli pa kami ng buhay na manok. Tuturuan ko po kayong magluto ng adobong bahay guya. Sa pagluluto ng adobong guya, kailangan syempre ng mga sangkap pang adobo. Kapag naihalo na ang mga sangkap, isunod na ang bahay guya at matres ng manok. Dagdagan ng mga pampalasa at hayaang kumulo hanggang matuyo. Ready to serve na ang adobong bahay guya. I'm so excited! Masarap kainin to ng may kanin. Kanin! Kanin! Huli ka ngayon, balbon. Mami, so. Ang problema, wala kang kubyerto. So, di naman ako siya doon dati, no? Pakiso mo dito. Pakiso mo dito. Nakatago yung Saan mo yan? kutsara. Without further ado, Sarap. Bagay sa kanin, mama, so grabe. bagay talaga sa Ikaw naman. kanin. From chicken ovary, hanap naman tayo ng itlog ng tuna. Saan ba si Bagaybay? Bagabak. Kuya naman, natakot naman ako sa'yo. Bagaybay. Nasaan? Ito. Ito pala. Ano ba itlog? Bagaybay po. Ay, itlog. Ito, itlog ng lalaki. Lalaki po. Oh, so ang pagaybay, itlog ng lalaking
Tuna. Eh, bakit may kulay? Yan po yung pinagtanggalan sa belly niya. Parang pinakang... Ay, pinagtanggalan. Opo. Parang apdo. Opo, ma'am. Anong luto masarap dyan? Adobo, ma'am. Sigang. Magkano kilo niyan? 250 po. Pulutan ba yan? Pwede pong pulutan. Pero ulam. Anong lasa kaya? Lasa atay? Parang gano'n lang, ma'am. Ang masarap daw na luto dito ay adobo. Sa pagluluto ng adobong bagaybay ng tuna, unang igisa ang sibuyas at bawang. Isunod ang bagaybay ng tuna. Lagyan ng toyo, paminta, asin at daon ng laurel. Yan, pag nakita mo, parang ang dali niya maluto, oh. Isunod ang suka at pakuluing mabuti. Bango ah. Parang siyang atay ng manok. Wow! Exciting! Ano kaya lasa nito? Makalipas ang ilang minuto, luto na ang adobong bagaybay. Pero hindi naman mawari ang itsura nito. Ang lasa kaya? Pero maka-wonder, munting paalala lang, ang tuna, masarap at masustansya mang maituturing, kailangang hinay-hinay din dahil ang parte na ito, mataas pala sa kolesterol. Lasang atay ng manok. Makinis. Basta kung ano yung texture ng atay ng manok, gano'n. Actually, mas malapot, mas malagkit yung atay ng manok. Ito, madulas lang siya. Siyempre, hindi pwedeng ako lang ang titikim. Ano kaya ang say ng Kapuso News anchor na si Sandra Aguinaldo? Adobo daw ang masarap na luto. Ba't kinuha mo maliit? Dapat malaki. Sige. Tingnan mo na, San. Oo. Sarap ka na pala talaga magluto, no? Parang ngayon lang talaga ako nakatikim nito kasi kakaiba yung texture niya. Texture Akala ko makinis, parang liver ng Manok. na manok. Kasi Oo. itsura eh. Tapos yung texture niya, Pero hindi, mas maano siya malambot. oo. Nung sinabi niya yung pangalan, medyo ako eh. Nag-hesitate ako eh. Pero masarap. ang bagaybay ng tuna, approve! Bukod sa itlog ng manok, isang araw sa masarap na itlog, ang itlog ng itik. Pero anong say mo kung yung itlog mismo, bugok na? Exciting? Or exit na lang? Dito nga raw kasi sa Laguna, may pinagmamalaking tradisyonal na merienda na bagay daw ka-partner ng suka at asin. Sa unang tingin, mukhang pancake o bibingka. Pero gawa pala ito sa pabugok na itlog ng itik. Dahil pateko, namangha at sadyang mahilig din sa bibingka. Samahan niyo ako mga ka-wonder sa Laguna at hanapin natin ang merienda na yan. Yes mga ka-wonder, nandito po tayo ngayon sa Laguna kung saan maraming itik at itlog ng itik. Kailangan daw ilagay ang mga ito sa incubator para manatiling warm o mainit-init na temperature ng mga itlog. Pwede po ba kayong tulungan? Ayaw naman. So, Tatay Nardo, may posibilidad po na ito po ay maging itik. Tapos may posibilidad ito po ay maging apnoy. Oo. Kasi hindi naman lahat ng itlog na pinapasok ko diyan ay hindi masasabi nating perfect lagi yan. Kasi nagkakaroon din ng penoy, abnoy, at saka yung may simbilya. Yun. Pero ang napansin ko, parang ang laki ng itlog. Kasi yung itlog ng Peking duck yan. Sa loob ng isang araw, umaabot na 400 itlog ang nakukuha ni Tatay Nardo sa loob ng 25 days. Inilalagay niya ito sa incubator at saka ililipat sa hatcher sa loob ng 3 araw. Dito naman napipisa ang itlog at nagiging itik. Para malaman kung perfect o nabugok ang itlog ng itik, sinisilip nila ito sa ilaw. Kapag daw may ugat, pwede daw itong maging itik. At kapag wala naman, ibig sabihin, wala itong similya at may indikasyon na pwede itong maging penoy o bugok. Yung diretso sa pagiging abnoy, ang sistema ng itlog na wala similya. Pero sa tingin mo, masaya ba siya sa pagiging abnoy niya o masaya siya pagka nabuhay siya?
masaya siya pag nabuhay siya. Magandang hapon po. Bibili po kami ng abnoy, gagawing bibingkang abnoy. Silaw pa po ako, pwede po ba konting antay-antay lang po? Sige po. Sandali lang! Bibingka! Ay, paborito ko yung bibingka. Paano po ba gawin yan? Tuturuan ko po kayo kung paano magluto. Tay, tutuloy na po kami sasama na po ako sa kanila. Sige po. Ay, hindi po. Joke lang. Halika na. Tara na't gumawa ng bibingka gamit ang bugok na itlog ng itik. Bibingkang abnoy na raw ang naging kabuhayan ni Nanay Tess mula siya ay nung dalaga pa. Pwede po ba nating umpisa na? Babasagin lang po natin ito. Imekos-mekos na lang para scramble ang itlog. Empoy, ito kailangan Sige po. ganito, lalaibin muna natin yung dahon. Ano po tawag? Lalaibin? Oo. Lalaibin. Kasi para hindi siya mapunit. Tapos, Sige po. hawakan mo yung tabo. Okay po. Sige po. Mag-iintay lang ng 15 minuto pero kailangan itong haluin para pantay-pantay na maluto ang loob ng abnoy. Ganito lang talaga amoy na abnoy. Parang tokwa. Similar na lasa niya sa Ay, tokwa. Satambalan mo siya ng masarap na sukang maanghang. Sukang maanghang. Lalagyan mo ng sili tsaka bawang, no? Maanghang na nga, wala nang sili. Kasama na yung sili. Oo nga. Lagyan na natin ito ng nagbabagang apoy. Tingnan natin, luto na po ba? Yan natin. 1, 2, reject! Wow! Charan! Luto na ang bibingkang abnoy. Alright! Sarap! Pwede na ako sa commercial niyan. Ay, masarap. Parang balot na tokwa. Ready na. Benta na natin yan, Nites. Game. Eto na, may first customer na kami dito. 20 pesos. Okay. Nites, 20 pesos. Ay, naku po, natikman ko po yan. Nakatatlong batya ako. Oh, di ba? Ano po ang lasa po? Lasang bugok. Traditional po yung abnoy sa Laguna, kaya po nasanay na po yung mga tiga Laguna. Masarap po. Ang salitang abnoy kasi, no, kung titignan natin, no, yung meaning nito, yung parang medyo hindi normal, no? Pag sinabing abnoy, may toyo ka, may sayad, abnormal. Actually, it's a corrupt word, no, from the word abnormal. So may mga ibang lugar naman, pag sinabi nating abnoy, ito yung, hindi naman siya actually bulok, kung hindi yung, kasi bunga ito ng pagiging malikhain din. Mga ka-wonder, nakatikim na ba kayo ng igat? For today's video, ang challenge ng I Wonder Team, patapangan na sa challenge, pasarapan pa ng ihahain. Sino kaya ang mananalo? Sa unang round, paunahan kami makapaglagay ng igat sa aming lalagyan. Nasasakal, ma'am. Ha? Eh talaga namang uhulihin yan, di ba? Hindi ba ito nagtutuklaw? Ba't ayaw mo kasing kamay, mata? Hindi nga, malat. Ayun na, yan na. Ano ba ito? Paano ba ito hulihin? Parang ano na siya, yung irritated na siya. Parang irritated na. Oh, yan na. Call a friend. Call a friend. Napunta yun. Yun! Oh! We have a winner! Gumagalaw-galaw pa, oh. My goodness. Nakahuli, kinausap mo yan? Yes, I talked to him in private. Kanino kaya ang may mas masarap na igat dish? Ang Bulakenyo o ang Caviteña? Kaya naman, Empoy, ready ka na ba? Ayan, Empoy, dahil sa inyo may igat din, di ba? At sa Cavite may igat. So magluluto tayo ng kanya-kanya nating recipe ng igat. Ang lulutuin mo ay Tinolang igat. tinolang igat. Ako naman po ay adobong igat sa gata. Ayun. So mamaya titikman ko yan, tapos titikman mo rin to. Nako, duda ako sa niluluto mo. Pwede tikman ko na lang yung luto ko kasi tikman ko yung luto mo. Ha? Makalipas ng ilang minuto, luto na ang mga niluto namin ni Empoy.
Tikman ko muna yung luto ko, ha? Panindigan mo yan, di ba? Oh. Ito. Parang luto yun sa'yo eh. Siyempre. Lasang kaldereta. Sarap. Oy, tikman mo na. Luto mo. Ba't parang nagdadalawang isip ka? Luto mo yan. Patingin nga, nga amoy. Alam mo yung tuta na nabasa sa ulan? Parang amoy. Pero alam mo masarap ang igat, ha? Masarap nga. Masarap ang igat, except that niluto mo, nawala yung Hindi nga, nagkataon lang kasi umambon. Naku, wala kinalaman na ulan. Wala pa ulan nung niluluto. Ano bang ginawa mo? Sabi mo, pinagmamalaki ng Bulacan yan. Ako lang nagmalaki ni Rin. Titikman ko yung sabaw, ha? Let's taste this. So, ito tinola, ha? How is it? I don't know. This is too much to bear. Sinong mas angat? Sinong mas may pinakamasarap na igat? Para magkaalaman na, mga ka-wonder, kayo na ang humusga. Cavite, sarap yung ano niya, yung pagkagata niya. Tapos tama-tama lang yung timpla. Yung isa, matabang eh. Mas masarap yung Cavite. May kakaiba eh, spicy. Sa Pambulacan kasi yung lasa niya, hindi ganun katapang yung lasa nung kaysa sa Pang-Cavite. At ang nanalo sa pasarapan ng igat dish, your one and only! Salamat mga ka-wonder! Iba't ibang putahe, iba't ibang atake. Mga ka-wonder, para sa inyo lahat to. Lumusong para makakuha ng tumbong dagat. Ang madulas na igat, hindi nakalampas. Bibingkang abnoy na patok hanggang ubaryo ng manok. At sperm sac ng tuna, tinikman natin yan. At lahat, panalo sa panlasa ni Juan. Mga ka-wonder, kung may mga topic po tayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo rin po ang aming mga social media accounts. Ako po ulit si Empoy Marquez at magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi, alas 8 sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!